Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa makabagong teknolohiya, lahat yata ay pwede nang gawin. Napakarami na ngang mga online sellers at online shop. Pero dumadami na nga rin ang mga kaliwat kanang scammer. Ang nakakalungkot nga, ang ilan sa kanila ay hindi nahuhuli. Pero may dalawang babaeng scammer sa Indonesia na hindi inakala na dahil sa kanilang mga panloloko, buhay nila ang magiging kapalit. Para sa una nating kwento, kilalanin natin ang biktimang si Siska Ikun Sulastri o tawagin na lang nating Irene, 34 years old. Nagmula si Irene sa West Java, Indonesia. Ang pamilya ni Irene ay mga magsasaka. At dahil dito nakita ng babae ang hirap ng kanilang buhay kaya lumipat siya sa Jakarta. Dahil sa angking sipag at kagandahan, nakuha si Irene bilang promodizer. Nagkaroon ng asawa ang babae at sila ay nabiyayaan ng isang anak. Subalit hindi naging maganda ang relasyon ni Irene sa kanyang naging asawa kaya nauwi rin ito sa hiwalayan. Makalipas ang 2 taon, muling umibig si Irene. At sa pagkakataong na ito, nagkaroon naman si Irene ng 2 mga anak. Ngunit madalas umano saktan si Irene ng kanyang pangalawang asawa kaya napilitan siyang iwan ang lalaki. Napunta sa asawa ni Irene ang kustodiya ng kanilang mga anak. At dahil dito, madalang na lamang makasama ng babae ang kanyang mga anak. At para mas lumaki ang kinikita ni Irene, sumali siya sa Synergy, isang kumpanya na may mga produkto ng mga pampapayat, pampagaling ng mga sakit at iba pa. Sa sinalihan ni Irene, kailangan niya ding manghikayat ng ibang tao na sasali din para magtinda ng kanyang mga produkto. Nagbayad din ng kaukulang membership fee si Irene para sumali. Ang mas malaking porsyento na kinikita ni Irene at ng iba pang miyembro ay ibinibigay nga nila sa kumpanya. Maihahalin tulad nga ang ganitong setup sa pyramid scheme. Maraming nakilalang kaibigan si Irene sa sinalihan niyang grupo. Kaya naman nakakapag-travel siya sa Malaysia dahil sa kanyang kumpanya. Masipag mag-recruit at magbenta si Irene. Ilang beses din siyang naging top seller ng kumpanya. Laman din si Irene ng mga event at meeting ng kumpanya. Nagbebenta din siya sa online platform para mas marami siyang mabenta. Mabulaklak magsalita at magaling manghikayat si Irene. Kaya naman marami na siyang naidagdag na miyembro sa kumpanya. At dahil sa kanyang kinikita, nakabili na si Irene ng kanyang sariling kotse. Madalas din magpadala ng pera si Irene sa kanyang pamilya. Umupa nga ng isang apartment si Irene at ilang beses nang nakapangibang bansa para umattend ng mga events. Sunod namang sumali si Irene sa kumpanya na Jafra. Tulad ng Synergy, ang Jafra ay tira pyramid scheme din. At taong 2018 muling umibig si Irene. Mahal na mahal ni Irene ang lalaki at matapos ang ilang buwan, naging engaged na nga ang dalawa. Ang lalaki ay nagtatrabaho sa barko kaya hindi sila madalas magkasama ni Irene. Pero sa hindi malamang dahilan kahit engaged na, gumamit pa rin si Irene ng isang dating app. At sa app nga na iyon, nahanap ni Irene ang lalaking nagbibigay ng serbisyo. At ang nakilala ni Irene na lalaki ay si Hidayat Kesmi o mas kilala bilang Tai, 22 years old. Nagtatrabaho si Tai sa isang cleaning company bilang janitor. At kahit may marangal na ang trabaho, sinubukan ni Tai ang trabaho ng pagbibigay aliw para may dagdag na kita. At December 2018 nang nagsimulang mag-usap nga sina Irene at Tai. Nakwento ni Irene sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa lalaki. Pinayuhan naman si Irene ng kanyang mga kaibigan na wag nang makipag-ugnayan sa lalaki, lalo na siya ay ikakasal na. Hindi naman pinansin ni Irene ang kanyang mga kaibigan. At sa pag-uusap nga ni Irene at Tai sa social media, nagkasundo silang magkita sa apartment ng babae. Nangako si Irene sa lalaki na agad niya itong babayaran ng 15,000 pesos para sa kanyang magiging serbisyo. Labis namang na-excite si Tai sa alok ni Irene. At para nga hindi mabigo si Irene, nag-ayos agad si Tai. Gumastos siya para sa bagong damit, nagpagupit at bumili ng pabango. Nanghiram din si Tai ng isang motorsiklo sa kanyang kaibigan para agad na makarating sa bahay ng babae. Tulad ni Tai, pinaghandaan din ni Irene ang kanilang pagkikita. Bumili si Irene ng mga sexy na damit
at ipinaalam din ng babae sa kanyang mga kaibigan na pupunta sa kanyang bahay si Ty. At December 12, 2018 ng hapon nang nakarating nga si Ty sa bahay ni Irene. Pero bago ang lahat, hiningi na muna ni Ty ang 15,000 pesos na kanyang kabayaran mula kay Irene. Subalit tumanggi naman si Irene na ibigay ang pera dahil ang gusto niya ay magserbisyo muna si Ty. Labis namang nainis si Ty sa ikinilos ni Irene. Pakiramdam ng lalaking isang scammer at mangloloko si Irene. Nagalit si Ty sa babae at sinabing walang isang salita ito. Tinawanan naman ni Irene si Ty at pinagsalitaan ang lalaki ng masasakit na salita. Labis namang dinamdam ni Ty ang mga sinabi ng babae. Sa kanyang isipan, hindi niya matatanggap ang pinagsasabi sa kanya ng babae dahil hindi naman siya kilala nito. At wala itong karapatan para siya ay husgahan. Maya-maya pa, kumuha umano sa Irene ng patalim at tinakot si Ty na kung hindi siya magbibigay ng serbisyo ay papatayin niya umano ang lalaki. Hindi naman nasindak si Ty at inagaw ang patalim. At dahil nga sa bugso ng damdamin, sinaksak ni Ty si Irene ng ilang beses. At para makasigurado nga na wala ng buhay si Irene, sinakal niya pa ito. At dahil dito, agad na binawian ng buhay si Irene. Bago nga tumakas, ninakaw pa ni Ty ang gintong alahas, pera at 2 cellphone ni Irene. At basta na lamang iniwan ng lalaki ang labi ni Irene sa kwarto at tinabunan ito ng kutsyon. At para nga takasan ng krimen, ibinaon ni Ty ang ginamit niyang patalim sa lupa. Ang gold na necklace naman ng biktima ay ibinenta niya sa sanglaan. At ang 2 cellphone ng biktima ay ibinenta din ng lalaki. Makalipas naman ang 2 araw, may naamoy na hindi kaaya-aya ang mga kapitbahay ni Irene. Agad silang tumawag ng mga pulis at inireport nga ang mabahong amoy na nagmumula sa bahay ni Irene. Hindi naman nahirapan ang mga pulis na makapasok sa bahay ng babae at bumungad nga sa kanila ang hindi kaaya-ayang amoy. At pagpasok nga ng mga pulis sa kwarto ng babae, natagpuan nga nila ang labi nito. At agad namang nagsimulan ng investigasyon ang mga pulis. At base nga sa itsuri ni Irene, marami siyang tinamong mga pinsala dahil sa pananaksak. Nakausap naman ng mga pulis ang 10 witness kabilang na ang mga kaibigan ng biktima. At makalipas nga ang 2 araw, nalaman nga ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng posibleng suspect na pumatay kay Irene. At walang iba kundi si Ty, ang huling kasama ng biktimang si Irene. Agad natuntun ang bahay ng suspect matapos makuha ng mga pulis ang kanyang address sa kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi naman na nanlaban pa si Ty sa dami ng mga pulis na umaresto sa kanya. At pagdating nga sa police station, inamin agad ng binata ang ginawa niyang krimen. Ayon kay Ty, si Irene ay isang scammer kaya niya nagawa ang krimen. May kasunduan daw kasi siya at ang babae na babayaran niya ito ng 15,000 pesos bago pa man magsimula ang trabaho niya kay Irene. Masakitin daw magsalita si Irene at pakiramdam ng lalaki, bumaba ang kanyang pagkalalaki dahil sa mga sinabi ng biktima. Dahil dito, kinasuhan si Ty ng murder at theft. Siya ay ikinulong habang wala pang trial sa korte. Nagsagawa nga din ang suspect ng reenactment ng krimen. At August 2019, ang naging unang trial ni Ty sa korte. Sinabi niya sa korte na self-defense lamang ang nangyari dahil si Irene ay naglabas ng patalim. Bukod doon, napilitan daw umano ang suspect na nakawin ang mga gamit ng biktima dahil marami na siyang nagastos sa pag-aakalang malaki ang kanyang kikitain. Pero ayon sa ilang mga netizens, talagang magnanakaw si Ty at wala talaga itong balak na magbigay ng serbisyo kay Irene at balak talagang nakawan lamang ang biktima. Matapos nga ang trial, napatunayan si Ty na guilty. At para nga sa pagpatay ni Ty kay Irene, siya ay hinatulan ng 25 years na pagkakulong. Ang pangalawa namang babae at sinasabing scammer at biktima sa ating kwento ay kinilalang si Mutya Pritawi o tawagin na lang nating Maan, 25 years old. Si Maan ay nagmula din sa bansang Indonesia. Pangalawa sa 6 na magkakapatid si Maan. Pareho mga mangingisda ang kanyang mga magulang. Medyo hirap ang buhay ng pamilya ni Maan pero sila ay nagmamahalan at nagbibigayan. Matapang, malakas ang loob at masipag. Ganyan ilarawan si Maan ng kanyang pamilya.
Bata pa lamang namulat na si Maan sa hindi kaaya-ayang mundo ng ipinagbabawal na gamot at ng ilegal na negosyo sa kanilang lugar. At kahit gustong mag-aral ni Maan, pinahinto na siya ng kanyang tatay. Sinabihan din siya ng kanyang nanay na huminto na sa pag-aaral dahil hindi na nga kaya siyang pag-aralin. Kaya naman napilitan na lamang si Maan na maghanap ng trabaho dahil sa nangyari. Nagtrabaho siya bilang cashier sa isang grocery pero ang kanyang sinasahod ay hindi sapat. Pinilit namang iwasan ni Maan ang mga illegal na negosyo o trabaho kahit na naglipa na ito sa kanilang lugar. Alam kasi ng babae na madaling ang kumita ng pera sa ganung trabaho pero ito ay delikado. Subalit bigo si Maan na iwasan ang mga illegal na gawain. At dahil sa problemang pinansyal, sinubukan ni Maan ang pagbebenta ng illegal na gamot. At taong 2021 nang nagsimula nga siyang magbenta. Dahil sa kanyang kinikita, natutulungan niya ang kanyang nanay at tatay. Siya din ang nagbabayad ng panggamot ng kanyang tatay na may sakit. At kahit na bawal, walang nagawa si Maan dahil hindi siya kumikita ng malaki sa kanyang trabaho bilang cashier sa grocery. At dahil nga may makabago ng teknolohiya katulad ng social media, nagbenta na din si Maan online ng kanyang kontrabando. Ngunit bukod sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot, kalaunan ay pinasok na din niya ang pangi-scam. Sa pangi-scam, bumuo si Maan ng isang grupo kasama ang kanyang isang kaibigan na babae at lalaki. Sa una, nag-aalok ang kanilang grupo ng mga legit na produkto tulad ng mga sabon at ibinibenta nila ito sa mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero kunwari ay ilalagay nila ang kontrabando sa loob ng sabon. Kailangan din muna magbayad ng mga customer kay Maan bago nila makuha ang produkto. Pero ang katotohanan, sabon lang talaga ang ibinibigay ni Maan sa kanyang mga parokyano. Mas lumaki nga ang kita ni Maan sa kanyang mga panloloko. At para hindi siya mabalikan ng mga customer, hindi nakikipagkita si Maan sa kanyang mga customer at hindi din niya ibinibigay ang kanyang address. Subalit February 2023 nang naaresto si Maan at ang kanyang mga kasabwat na sina Lina at Yogi dahil nakunan nga sila ng ipinagbabawal na gamot. Inamin ng tatlo ang kanilang mga dalang kontrabando. Kaya naman hinatulan sila ng 2 taon at 6 na buwan na pagkakulong. Subalit matapos ang 1 taon, napakawalan si Maan mula kulungan. Mula noon, ipinagpatuloy pa din ni Maan ang kanyang illegal na gawain. Hindi nakikilala ni Maan ang kanyang mga customer kaya wala siyang kamalay-malay na ang isa niyang customer ay isa palang pulis na si Joe Frisco, 36 years old. Kinontak ni Joe si Maan na gusto niya ng personal silang magkita para sa transaksyon. Pumayag naman si Maan sa gusto ng pulis. At October 20, 2024 nang pumunta si Maan sa bahay ni Joe sa North Sumatra. Dala-dala ni Maan ang mga produktong sabon na ibinebenta niya kay Joe. Hindi natakot si Maan na totoong sabon lamang ang ibebenta niya sa pulis. At nang pumasok na nga si Maan sa bahay ng lalaki, ibinigay niya ang produkto at ibinigay naman ni Joe ang pera. Subalit habang sinusuri ng pulis ang sabon, nahalata niyang hindi ito ang kanyang binili. Sa inis ni Joe, sinigawan niya si Maan at sinabing siya ay isang scammer. Sinubukan naman ni Maan na tumakas pero nakalak ang pinto ng bahay. Sinabi ni Joe na dahil niloko siya ni Maan, ang gusto lamang niyang kapalit ay may mangyari sa kanila ni Maan. Hindi naman pumayag si Maan at sinabing hindi siya ganong klaseng babae. Natawa naman si Joe sa sinabi ni Maan. Kaya naman, pinilit ng pulis si Maan na dalhin sa kama. Pero nanlaban ang babae. Ginamitan naman ng puwersa ni Joe si Maan. Hanggang sa nakuha nga ni Joe ang matigas na bakal at ipinukpok niya sa biktima. Agad na nawala ng malay si Maan at sinakal siya ng pulis. At dahil dito, binawian agad ng buhay ang babae. Agad na pinapunta ni Joe ang kanyang kaibigang pulis na si Jeffrey para idispatcha ang labi ni Maan. Inilagay naman ni Jeffrey ang labi ni Maan sa isang sako. Pagkatapos, sakay ng kanyang kotse, dinala ni Jeffrey ang labi ni Maan sa isang highway. At nang wala na ngang tao, itinapon niya ang sako na laman ang labi ni Maan sa gilid ng isang highway. At makalipas nga ang 2 araw, October 22, 2024, ang mga residente malapit sa highway ay nakaamoy na hindi kaaya-aya. At nang hinanap nga nila ito, natagpuan nila ang sako na may lamang labi.
Agad namang nireport ng lalaki ang kanilang natagpuan sa mga pulis. At pagdating nga ng mga pulis, nakilala nila ang labi na si Maan dahil sa ID nito sa kanyang wallet. Dinala ang labi ni Maan sa ospital para sumailalim sa autopsy. Agad namang nahanap ang suspect na si Joe at Jeffrey matapos silang ituro ni Lila na siyang huling kliyenteng pinuntahan ni Maan. At sa pagkakaaresto nga kina Joe at Jeffrey, inamin agad nila ang nagawa nilang krimen. Hindi binigyan ng espesyal na trato ang mga suspect kahit na sila ay mga pulis. Sila ay kinasuhan ng murder at ikinulong. At makalipas nga ang ilang buwan, napawalang sala naman si Joe dahil napatunayan na sumunod lamang siya sa utos ni Joe matapos siyang takutin ng lalaki na siya ay papatayin. At May 7, 2025 ang unang trial ni Joe. Subalit hindi naman nagbaba ang hatol ang mga judge at nagkaroon ng bagong date ng trial. Ngunit kapag napatunayan si Joe na guilty sa ginawa niyang pagpatay kay Maan, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatol na bitay sa Indonesia. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!